Bakal! Bote! Namamaos na ang boses na isigaw ni Celestina, habang tulak-tulak nito ang kariton na puno ng mga bakal bote na naipon niya. Kahit punit-punit at madungis ang mukha ng dalaga, ay hindi maipagkakaila. Nalitaw ang kakinisan ng kutis nito at pagiging makurbang pangangatawan at kagandahan ng muka. "Hi, Celestina, kahit isang gabi lang ani ng lalaking mataba na may edad na ito. Natatawa at naninindig ang balahibo ni Celestina sa sinabi nito. Bukod sa malaki ang tiyan nito, ay lasinggero pa. "Salamat, Mang Sito, pero may trabaho pa po ako. Sige ho, alis na kami." Mariin niyang pagtanggi habang panay hagikik ng dalawang batang kasama niya. "Hala, si ate! Kursunada lagi ng mga matatanda." Noong una si Manong Perting, ngayon naman si Mang Sito. Natatawang saad ng pinakabatang si Boknoy. "Oo nga, at baka ang kasunod, si Mang Kolokoy, yung kalbong tuleng." Pilyong segunda naman ng isa na sungki ang ngipin. Tinawanan lamang niya ito at nagpatuloy sa pagtulak sa kariton. Kalaunan ay hininto ni Celestina ang tulak-tulak na kariton at saka ginulo ang buhok ng dalawa. "Kayo talaga? Kung ano-ano na lang napapansin ninyo. Masama yan, ha?" Naisaway niya sa dalawa. Ngumiti at kapwa natutop ng dalawang bata ang kanilang mga bibig at agad na humingi na rin ng pasensya. "Sensya na po, hindi na mauulit." Ani Boknoy, ang bunso. "Ako rin. Sorry po Ate Celestina, hindi na po ako gaganon." Nakangiting saad ni Makoy. Bahagyang natawa si Celestina at muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Sa katunayan niya ay hindi niya naman tunay na kapatid ang dalawang bata dahil nakita niya lang itong paggala-gala sa daan at namamalimos. Dahil sa awa rin ng mga magulang niya ay kinupkop ang dalawa. Siya naman ay lumaking basurera. Kasama niya ang kanyang mga magulang na ganoon din ang hanap buhay. Itinuring na niyang kapatid ang dalawa dahil wala rin siyang kapatid. Nang papatawid na sila ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata at isang malakas na busina ng sasakyan ang paparating, bagay para mabilis niyang sinagip ang dalawang bata. Ramdam niya ang pagkatilapo niya palayo at pati na rin ang pagkabagok ng kanyang ulo sa matigas na bagay. Ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang muka ang nagkagulo sa mga taong naging saksi. "Ate Celestina! Ate, kumising ka! Tulungan niyo po kami!" Hikbing na isambit ni Makoy habang umiiyak naman si Boknoy at pilit siyang ginigising. Pakiramdam niya ay bigla siyang inantok. Nangihina ang katawan niya at hindi niya magawang ibangon ng sarili. Nang papasara na ang talukap ng mga mata ni Celestina, ay naaninag niya ang mukha ng lalaking sumugod habang nanginginig ito dahil sa takot. Pagmulat ni Celestina sa kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang hindi pamilyar na napakalawak niyon at napakaganda. Napangiwi siya ng bahagya nang tangkain niyang bumangon. Subalit, may pumigil sa kanyang braso. "Don't move! Sinabi ng doktor na magpahinga ka na muna." Naulinigan niyang wika ng lalaking pamilyar sa kanya ang tinig. Kumunot ang noo niya at may pagtataka niya iyong tinitigan. Ito pala ang lalaking sumagip sa kanya. "Nasaan ako?" Teka, ang mga kapatid ko!" Naitanong niya rito. Tumitig sa kanya ang lalaki at kalaunan ay tumikhim ito. "Okay lang sila. Nasa ibaba at inaalagaan ng mga nurses." Agad na napahawak sa ulo niyang may benda si Celestina. Ramdam niya ang sakit noon. Malinis na rin ang madungis niyang muka. Bagay para mas litaw ang kagandahan niya. Napangiwi siya. Grabe kasi kung makatitig ang lalaki. Para bang tutunawin siya nito. "Hayes! Wala akong pera pang pa-ospital. Mahirap lang kami. Kaya paano ako makakapagbayad nito?" Umarko ang kilay ng lalaki at mariin siya nitong tinitigan. Saglit nitong sinilip ang pambisig relos at saka inilipat sa kanya ang paningin. "Ako ang sasagot ng bills mo. Pati na rin ang mga gamot mo, miss. Heto ang calling card ko. Sa number kong yan katatawag. Mukhang okay ka na kasi." Tinanggap iyon ni Celestina, pero hindi niya alam paano bigkasin ang pangalang nakasaad doon. "Tawagan? Nako, wala akong cellphone. Hindi ko na kailangan yan."
Sapat na sa akin na binayaran mo na ang bayarin ko. Aniya at ngumiti sa lalaki. Tumikhim iyon saka tumango. Nang tumalikod iyon at tuluyang makalabas ay saka pa nakahinga ng maluwag si Celestina. Para kasing sumikip ang puso niya at biglang bumibilis ang pagtibok niyon. Kalaunan din ay dumating ang nana at tatang niya. Kapwa nag-aalala at takot na takot ang mga ito nang mabalitaan nilang nabundol siya. Kahit anong gawin niya ang pag-iingat kapag mamalasin, wala na siyang ibang magagawa. Ayaw pa naman niyang mag-alala ang mga ito. Anak, ayos ka lang ba? Saan ang masakit sa'yo? Diyos ko, mamamatay-matay ako sa sobrang takot. Magkasunod-sunod na usisa ng nana niya. Nana, ayos na po ako. Nagalusan lang at saka konting sugat. Hindi naman po malalim ang sugat ko. Dahil sa sinabi niya, ay biglang humagulgol ang nanay niya habang yumakap ito sa kanya. Naiiling na lang din ang tatang niyang nakamasid sa kanilang dalawa. Sa susunod, hindi ka na aalis. Hayaan mo na lang kami ng tatang mo ang maglilibot. Pasensya na anak, dahil sa kahirapan natin, hindi ko maibigay sa iyong magandang buhay. Ngumilid ang luha at nagsimula ng tumulo ang luha niya. Ayaw na ayaw niya iyong marinig sa nana niya dahil tanggap na niya noon pa man na sadyang pinagkaitan talaga sila ng tadhana. Ayaw niyang magpapakahirap ito para lang maibigay ang kailangan niya. Malaki na siya at kaya niyang magtrabaho. Nana naman, ayos lang po. Kaya nga, ginagawa ko lahat para matulungan ko rin kayo ni tatang. Garalgal ang tinig na aniya. Talaga bang ayos ka anak? Baka may iniinda kang masakit. Nakausap na namin ang taong nakabundol sa'yo. At ayun nga, pumayag naman na babayaran niya ang mga gastusin. At mabuti na lamang at nagkataon na mabuting tao. Mahabang litanya ng tatang niya. Iyon din ang naisip niya. Pasalamat na nga lang talaga siya at mabait na tao ang lalaking iyon. Hindi gaya sa mga nababalita na tinatakbuhan pa ang mga biktima. At dahil hindi naman siya gaanong napinsala, ay kaagad din siyang na-discharge pagkatapos ng proseso. Sa katamtamang laki ng bahay, doon ang tirahan ng dalaga. Makipot ang eskinita, maraming mga bahay at nasa labas ng kanto ay doon tumambay ang mga kilala nilang nakatira sa lugar na iyon. Simula pagkabata ay iyon na ang kinamulatan niyang estilo ng bahay. Kaya hanggang grade 6 lang siya dahil sa kahirapan nila sa buhay. Wala ring tumatanggap sa kanya sa tuwing mamamasukan bilang katulong dahil sa kakulangan niya sa edukasyon. Hala? Tama pala ang balita. Mabuti na lang talaga at sinagip ka pa ng taong nakabundol sa'yo, Celestina. Naulinigan niya ang sinabi ng matabang babaeng kulot ang buhok at may stick na sigarilyo sa bibig nito. Pinagkaguluhan siya ng mga naroon at sanay na siya sa gawain ng mga ito. Ang pagiging usisero at usisera. Oo nga. Kaya kailangan na ni Celestina magpahinga. Salamat sa inyo. Malakas ang tinig na ani ng nana niya. Ang dalawang matinis na tinig ang nagpasigla sa kanya. Sina Makoy at Buknoy iyon. At patakbong sumalubong sa kanilang pagdating. Mga anak, tara pumasok na muna tayo sa loob. Sambit ng tatang niya. Sinara ng ama niya ang pintuan at pansin sa mukha nito ang inis sa mga taong osisera. Kahit kailan talaga. Walang pagbabago sa lugar na to. Naisa tinig nito. Natawa sila sa sinabi ng tatang niya. Hindi nga iyon nasanay. Halos umaga hanggang gabi kung makipagchismisan ang mga iyon. Tang, heto po pala. Pinapaabot ni Mamang Pogi. Ang sabi niya, ibigay ko ito sa inyo. Panggastos daw po at para doon sa paninda ni Ate Celestina. Sabi ni Makoy nang iabot ang puting sobre. Nagkatinginan ng mag-asawa at takang-taka. Mas lalong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang nilalaman niyon. Libo-libong pera iyon na sa tingin nila ay aabot ng 20,000. Natutop ni Aling Donna ang bibig na halos hindi ito makapaniwala. Dahil sa tanang buhay nila ay hindi pa sila nakahawak ng ganoong kalaking pera. Ang laki naman yan, mahal. Baka may kapalit yan, ha? Nako, sinasabi ko sa'yo. Akala ko ba ay nagkausap na kayo? Nagdududa ang tinig nito. Oo, nagkausap na kami. At malay ko ba na mapagbigay pa lang lalaking iyon? Huwag na lang natin pansinin to. Hayaan mo at baka magkataon makita kami ulit. Ibabalik ko sa kanya to.
Kahit gusto na nilang gamitin iyon, ay hindi magawa ng ama niya. Maprinsipyo kasi ito. At talaga namang may paninindigan, bagay na ikinahanga ni Celestina. Kahit mahirap sila, masaya sila at nagkakaintindihan. Nang mga sandaling iyon, bumiyahe pa uwi si Rodney. Naantala ang biyahe niya dahil sa kaganapan. Awa rin ang nadarama niya nang ikwento ng dalawang bata ang kanilang buhay. Kaya rin siya nagbigay ng malaking halaga at pati gastusin ay dahil sa takot niya sa matandang kumupkop sa kanya, si Don Sicario. Kilala ang matanda sa pagiging mabuting tao nito at mapagbigay, at hindi nito magugustuhan kung mabalitaan na isang kawawang mahirap ang nasagasaan niya. Tumunog ang cellphone niya, at dahil konektado iyon sa earphone niya, ay madali niya itong nasagot. Son, asan ka na ba? Iho, sana wag kang magpaabot ng gabi. Kanina ka pa hinihintay ng lolo mo. Boses ng mama niya mula sa kabilang linya, ang kinilala niyang ina. I'm on my way, ma. May nangyari lang pero naayos ko na rin. Pasensya na talaga. Sinsero niyang tugon dito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng mama niya. At nang tuluyan nitong ibaba ang tawag, ay nahagod na lamang niya ang ibabang labi. Siya si Rodney Alcantara, kilala bilang batang successful sa larangan ng business. Nagtapos ito ng kursong Business and Finance. Pero kahit na mataas na ang kanyang naabot, ay hindi pa rin naging masaya ang buhay niya. May kulang doon, at ang pagkawala kasi ng kababata niyang si Sydney ay nakaapekto din niyon ang buhay nila. Walang araw na hindi iniisip ng mama niya si Sydney. Ngayong araw ang kaarawan ng lolo niya, at siya na lamang ang hinihintay ng mga ito. Kinagabihan, nasa labas ng mga sandaling iyon si Celestina. Naroon ang inay niya, at naglalaba iyon kahit gabi na. Pumwesto siya sa tabi nito. Nang sitahin siya ng inay niya, ay hindi siya natinag. Tinulungan pa niya ito, bagay para wala na itong magawa pa, kundi hayaan siya. Gabi na, Celes, at baka mabinat ka. Kalalabas mo lang ng ospital. Malumanay na saad ng inay niya. Nana talaga? Malakas po ako, no? Ayoko naman na panoorin lang kayo. Hindi naman baldado ang kamay ko. Nakangusong sagot niya rito. Naiiling habang natatawa ang inay niya. Kaya Nana ang tawag niya rito ay iyon ang lagi nitong binibigkas noon pa, hanggang sa nasanay na siya. Nak, sana pag dumating ang araw, huwag ka sanang magbabago. Panatilihin mo ang pagiging mabuting anak. Oo naman, syempre. Yun ang tinuro niya ni Tatang kaya susundin ko yun. Balang araw, yayaman tayo. Baka maawa ang Diyos at makalkal natin ang isang kahong ginto. Pagbibiro pa niya, bagay na ikinatawa ng kanyang inay habang nagkukusot ito. Ganun lagi ang gawain nila. Tuwing gabi lang kasi makakapaglaba ang inay niya dahil abala silang pareho kinaumagahan. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi niya. Kung sana ay mayaman sila, hindi sila nagpapakahirap mga lakal sa basurahan para ibenta. Minsan na panaginipan niyang anak siya ng mayamang pamilya. Pero hanggang sa panaginip lamang iyon. Kinaumagahan paggising niya ay nadatnang niya sina Makoy at Buknoy mula sa nakaawang na pinto. Nakatayo ang mga ito at nakatingin sa labas. Bagya rin siyang napangiwi dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Mukhang nag-away ang kanilang kapitbahay. Anong ginagawa niyong dalawa dyan? Kay aga-aga chismis inaatupag ninyo? Sita niya sa dalawa. Ate, tingnan mo! Mukhang gigipain niyang mga malalaking sasakyan ng tirahan natin. Naroon sina Inay at Itay, sumama pa nila chairman. Sumbong ni Makoy at naiiyak na. Ha? Gulat niyang naisambit at napatakbo sa labas. Halos manginig sa takot ang katawan niya nang nagkagulo ang naninirahan sa lugar nila at pilit iyong pinapaalis ng mga kalalakihan. Nakita niyang inay niyang tinulak ng lalaki. Kaya tumakbo siya papalapit rito at sinaklolohan. Umalis na kayo rito! Matagal na kayong pinagbigyan ni Don Sicario, pero titigas na mga ulo ninyo. Singhal sa kanila ng lalaking malaki ang tiyan. Sinamaan niya iyon ng tingin at pinalampas ang masasakit nitong mga salita. Nana, tayo na ho. Huwag na po kayo sumali sa gulo. Awat niya sa inay niya at mabuti na lamang ay sumunod iyon. Hanggang sa nakita niya ang ama niyang pinagtutulungan ng mga kalalakihan nang ipagtanggol nito ang kanilang chairman. Tang!
Naisigaw niya at ngumilid agad ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Saka patakbong sumugod sa ama niya. Tama na ho! Huwag niya nasaktan ang ama ko! Umiiyak niyang pakiusap sa mga ito. At sa awa naman ng Diyos ay tumigil ang mga kalalakihan mula sa pambubugbog ng mga ito sa kanyang ama. Duguan ang ama niya. May mga sugat iyon at pasa dahil sa natamo nitong hampas. Kayong mga residente sa lugar na to, 3 araw na lamang ang nalalabi para sa inyo. Pasalamat lang talaga kayo at may palugit pa na ibibigay sa inyo. Asik ng lalaking may sugat ang ulo nito at marahil ito ang lalaking nabugbog ng ama niya. At yang ama mo, pagbabayaran niya sa kulungan tong ginawa niya sa akin. Masamang banta nito habang nakaduro ito sa mukha ng ama niya bago iyon tumalikod para umalis. Tay! Tanging naisambit niya at tinulungang makatayo ang ama niya. Napaigik ang ama niya, bagay para hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha at tuluyang humagulgol. Pinagtulungan nilang iuwi ang kanyang ama. Noong 1 buwan pa kasi ipinaalam na tatayuan ng fabrika ang lugar nila at kung hindi sila aalis ay talagang idadaan iyon sa dahas. Ayaw nila iyong mangyari at nanindigan silang ayaw ibigay ang lupa. Kalaunan ay tinulungan ni Celestina ang inay niya at nililinis nito ang sugat ng kanyang ama. Hindi umiimik ang inay niya, pero lumuluha iyon habang ginagawa ang paggamot sa sugat ng ama niya. Tama na yung pag-iyak mo, Amanda. Nakikita ka ng mga anak mo. Biglang itinapon ng inay niya ang bimpong hawak-hawak at bigla iyong umiyak. Mahirap na nga tayo. Wala pa tayong matinong matitirahan, Berto. Saan tayo pupulutin ngayon? Bahagyang tumawa ang ama niya at kahit nahirapan ito ay niyakap niya ang inay niya para ito ay patahanin. Gagawa ko ng paraan at makikiusap kay Don Sicario kung yun ang kailangan. Sagot nito. Naiyuko ni Celestina ang ulo. Parang kinukurot-kurot ang puso niya. Hindi siya pwedeng manood lang at kailangan niyang gumawa ng paraan para makausap ang matandang iyon. Sa pagpupursige niya, dinala siya ng kanyang sariling mga paa sa harapan ng malaking mansyon ng Escobillo. Ang Don ang kinilala bilang konsehal sa kanilang bayan at sobra itong maimpluwensya. Halos abutin siya ng 1 araw kakahintay para lang pagbuksan siya ng gate. Ayaw kasi siyang papasukin, lalo pa at hindi siya kilala. Kanina na rin siyang tinataboy ng gwardya dahil sa mabaho raw siya at amoy kanal. Pasensya na, pero akong mananagot kapag papapasukin kita. Kaya sige na, umalis ka na habang hindi pa dumarating si Senyorito Rodney. Taboy sa kanya ng gwardya, pero sadyang may katigasan ng ulo niya at hindi siya ipinanganak para maliitin. Boss, pakiusap naman. Nagrabyado ang tatang ko. Sinaktan ng mga tao ni Don Sicario ang tatang ko. Gusto ko lang naman siyang makausap. Pagpupumilit niya pa rito. Nang papaluin na sana siya ng gwardya, nang hawak nitong baston, ay napapikit siya ng mariin para indahin ang sakit niyon. Subalit, malakas na busina ng sasakyan ang nagpatigil doon. Makailang ulit pa iyong bumusina, bagay para mataranta ang gwardya at bahagya siya nitong itinulak palayo. Napasubsob siya sa lupa at sinamaan ng tingin ng gwardyang nagtulak sa kanya. Tumayo siya sa pagbabakasakaling ang matanda ang sakay ng sasakyan na iyon. Subalit, ganoon na lamang ang pagkagulat niya na makita ang lalaking pamilyar sa kanya ang muka. Senyorito, pasensya na, siya kasi. Naputol na ani ng gwardya nang magsalita ang lalaking iyon. Enough! Umalis ka dyan! Igting ang pangang na isaad nito. Hinakbangan siya ng lalaki para tulungan siya at tanungin kung ayos lang ba siya. At nakapagtataka dahil hindi iyon nandiri sa kanya. Bakit ka na pa rito? Paano man natunto ng pamamahay ko, miss? Takang usisa nito sa kanya. Siya naman, nakatulala lang at tila inaaral niya ang kabuuan ng lalaking nagsasalita. Napakaganda kasi ng mukha nito. Artistahin talaga. Miss? Tapik nito sa kanya, bagay para matauhan siya. Kaagad siyang pinamulahan ng muka at napalunok bago nakasagot dito. Gusto kong makausap si Don Sicario. Giniba ng mga tauhan niya ang pamamahay ng mga residente sa lugar namin. At ang tatang ko ang isa sa mga pinagtulungan nilang bugbugin. Sumbong nito, bagay para matigilan ang lalaking kaharap. Sumama ang mukha nito
at kinalikot ang cellphone nito. Bahagya itong nagsandali at lumayo sa kanya. At kalaunan ay may kinausap iyon na sa tingin niya ay pinapagalitan iyon ng lalaki. Kalaunan ay bumalik ito at lumapit sa kanyang kinaroroonan. Inalok din siya nito para tumuloy sa loob ng mansyon. Sumilay sa labi ni Celestine ang ngiti at nakaramdam siya ng kaginhawaan. Nang tuluyan siyang makapasok, ay manghang-mangha siya sa mga nakikita at nasisilayan. Inilingan niya rin sa paligid ang paningin. Hanggang sa napakunot noo siya, na para bang nakapunta na siya noon sa lugar na ito. Pero napaka-imposible noon, dahil ni minsan ay hindi pa siya nakatungtong sa mansyon ng Escobillo. Pasensya ka na sa inasal ng gwardya. Hayaan mo, hindi na yun mauulit. Paumanhin sa kanya ng binata. Isang pilit na ngiti ang ibinigay niya rito, hanggang sa sumalubong sa kanila ang isang katulong. Nang mapunta sa kanya ang paningin nito, ay nakita niya iyong nandiri sa kanya. Bigla tuloy siyang nahiya, at oo nga naman pala, hindi maayos ang damit na suot niya. Luma na iyon at may butas pa ang tagiliran. Hi, Celeste! Ang tanga mo naman! Naisaway niya sa sarili nang matapos iyong matitigan. Napakagat labi siya at hiyang-hiya tuloy. Haharap pa naman siya sa matandang iyon. Sigurado siyang lalaitin siya at papahiyain lang. Si Lolo. Usisa ng binata sa katulong, bagay para iangat ni Celestina ang muka at napatitig dito. Sandali! Wag na lang pala. Salamat. Sa susunod na lang, nakakahiya kasi. Pagtanggi niya kaagad. Hindi niya inaasahan na apo pala ito ni Don Sicario. Buong akala niya kasi ay kaya ito naparoon dahil may kailangan iyon. Akma na siyang tatalikod dito, pero mabilis na siya nitong napigilan. At isang boses ng matanda ang naulinigan niya. Tila narinig na niya ang boses na iyon. Bagay para lingunin niya iyon. Isang matandang lalaki, nakaupo sa degulong na upuan habang tulak-tulak ng babaeng maganda. Magandang araw ho sa inyo. Ako si Celestina Di Magiba. Nauutal na wika niya at biglang kinabahan. Natutop ng ginang ang labi nito, na para bang may nakita iyong kakaiba sa kanya. Ma, gusto niyang makausap si Lolo. Dahil doon sa demolish na ginawa ni Mr. Albert Suarez. Ang binata ang nagpaliwanag, bagay para magkasalubong ang kilay ng matandang nakaupo sa wheelchair. Hindi niya inasahan, pero lumapit sa kanya ang ginang at kung ano-ano na lang ang sinabi nito, na hindi naman niya makuha kung bakit. Sydney? Sydney, anak ko? Ikaw ba yan, anak? Bigla nitong sambit, bagay para matigilan siya, nang bigla siya nitong yakapin. Ho? Hindi po ako si Sydney. Celestina po ang pangalan ko. Naisatinig niya, bagay na ikinahikbi ng ginang. Inawat ng binata ang ginang at pilit iyong pinapakalma. Ma, that's enough. She's not Sydney. Pagalit na winaksi ng ginang ang kamay ng anak nito at galit iyong sinampal. Nararamdaman ko, Rodney. Lukso ng dugo. Siya si Sydney. Alam ko. Look at her pendant. Pagpupumilit nito. Papa, sa akin galing ito. Ako ang gumawa ng disenyo. Patuloy na iyak ng ginang at hinawakan nito ang pendant niyang suot. Hindi niya iyon napaghandaan. Para bang nangulila siya na hindi niya naintindihan ang nadarama. Agad niyang binawi sa ginang ang hawak nitong pag-aari niya at walang paalam na umalis. Pinigilan siya ng lalaki pero winaksi niya ang braso nitong nakahawak. Sir, salamat sa pagpayag pero aalis na po ako. Ngumilid ang luhang aniya. I insist. Iatid kita sa inyo. Gusto ko ring humingi ng tawad dahil sa ginawa ng tauhan ko. Sambit nito, bagay para magkasalubong ang mga kilay niya. Hindi na rin siya umibik nang magpresenta itong ihatid siya. Tahimik ang biyahe. Bagay para tumikhim ang lalaking katabi niya. Nilingon niya ito at kita niya paano iyon ngumiti. I'm Rodney Alcantara. At hindi ako tunay na apo ng Escobillo. You're Celestine, right? Anito, bagay na ikinatango na lang niya. Saan mo nakuha ang pendant mong suot? Alam mo kasi, kagaya niya ng pendant ni Mama. Napanguso si Celestina at mariin na hinaplusan ang suot na pendant. Ibinigay ito sa akin ni Nana.
Huwag ko raw iwawala kaya hindi ko na iniiwan at tangkaing hubarin. Baka lang nagkataon na magkapareho kami ng inay mo. Hindi umimik si Rodney. Mariin itong napaisip ng malalim. Nang tumitig ito, napalanok kaagad si Celestina. Sir, ano nga po pala? Doon sa perang ibinigay mo, hindi namin yan matatanggap. Malaking halaga ang ibinigay mo. No, it's okay. Tulong ko na rin yun sa dalawa mong kapatid. It's my fault. Lasing ako that time. Sinserong tugon ng binata habang nagmamaneho iyon at nakatuon sa daan ang paningin nito. Ay hala, kaya naman pala. Paano na lang pala kung na-deads ako? E di malulungkot ang pamilya ko. Naibulalas bigla ni Celestina. Kalaunan ay natutop nito ang sariling bibig at hindi na makatingin. Sigurado siya na papagalitan siya ng kanyang tatang kapag malaman nito ang kanyang pinaggagawa. Bahagyang natawa ang binata at ngumiti iyon sa kanya. Tanggapin mo na. Maliit lang yun. O kung ayaw mo naman, trabahuin mo na lang bilang advance payment na rin. Natulala si Celestina. Magtrabaho ako sa'yo? Usisa niya at ngumiti ng malawak. Tumango ang binata at iyon lamang ang alam nitong paraan para tanggapin ng dalaga ang pera. Sige, sabi mo yan ha. Pero paano? Baka kasi hindi ako papasa. Grade 6 lang kasi ang natapos ko. Itinigil ng binata ang sasakyan nito at saka siyang ninitian. Sa akin ka magtrabaho at ako ang magiging boss mo, okay? Sige na, bumaba ka na. Mariin nitong tugon at utos sa kanya. Hindi nakakilos si Celestina nang tanggalin ng binata ang nakaharang sa katawan niya na kung tawagin ay seatbelt. Pinagbuksan din siya nito ng pintuan, bagay na ikinangiti niya rito ng pilit. Hindi niya pinaalam sa kanyang mga magulang ang kakaibang nangyari sa kanya sa buong araw. At sa pagkakaalam ng mga ito, ay sa center lamang siya nagpunta para magpatingin sa follow-up check-up niya. Nang sumunod na araw, ay hindi na natuloy ang demolition sa lugar nila Celestina. Humingi na rin ng pasensya sa mga tao ang namuno sa pangyayari. Bagay na ikinapagpasalamat ng mga residente doon. Nana, may trabaho na po ako. Bukas po ako magsisimula. Nakangiting paalam niya sa mga ito. Nasa loob ng kusina ang inay niya at ama naman niya ay abala sa pagkumpuni ng sirang electric fan. Wow! Talaga ba ate? Ano pong trabaho mo? Usisa sa kanya ni Boknoy. Sana ate, malaki ang sahod mo para may laruan na kaming bago ni Boknoy. Segunda ni Makoy na noon ay pinaglalaruan ang sira-sira nitong robot. Siyempre, bibilhin ni ate ang mga gusto ninyo at kakain tayo nila tatang at nana ng masasarap na mga ulam. Kapwa nasiyahan ang dalawang bata habang ang tatay niya ay nakangiti iyong nakatingin sa kanya. Maganda yan anak, pagbutihin mo lang. Bilin ng ama niya. Basta anak, mag-iingat ka palagi. Ani ng inay niya. Kumunot ang noo niya. Tila kasi may kakaiba sa mga magulang niya. Mula kasi nang umalis ang tatang niya, noong nakaraang araw ay tumamlay na ito. Maging ang inay niya ay hindi na siya naggagawang titigan, na para bang may inilihim iyon sa kanya. Ayaw niyang bigyan iyon ng pansin at yumakap sa inay niya. Nana, mahal ko po kayo. Kayo ang the best na nanay para sa amin. Walang katulad. Sinseridad ang tinig na aniya. Dahil sa sinabi niya, ay ngumiti sa kanya ang inay niya at niyakap siya nito pabalik. Pumasok bilang kasambahay si Celestina at doon din mismo sa mansyon ng Escobillo. Sinseridad na humingi rin sa kanya ang ina ni Rodney ng tawad dahil sa inasta nito noong nakaraan. Naging maayos at maganda ang pagtrato sa kanya. Maging ang matandang lalaki na si Don Sicario ay nakasundo niya. Siya na rin ang nag-aalaga rito. Napabilib mo ako. Magkasundo na kasi kayo ni Lolo Sicario. At hindi na ako magtataka kung bakit. Ani Rodney nang kausapin siya nito. Nginitian niya ito at saka inabot niya rito ang basket. Nasa ilalim sila ng malaking punong mangga dahil inutusan siya ng matanda na mamitas sa mga bunga nito. Mabait kasi siya sa akin, kaya maswerte ka dahil isang Don Sicario ang umampon sa'yo. Tapos mahal ka rin ni Madam Clemente. Natawa ang binata at tinulungan siya nitong pumitas. Oo, kaso nagbago ang lahat. Simula nang mawala si Sydney. Natigilan si Celestina.
Tumitig siya kay Rodney at kita niya ang kalungkutan ng mga mata nito. "Kapatid mong babae?" Usisa niya rito. Umiling ito at peking ngumiti. Umupo iyon at saka sumandal sa katawan ng puno. Hindi. Siya ang batang babaeng pinangakuan ko ng kasal noon. Magkasabay kami lagi. At halos lahat ng gusto niya ginagawa ko. Pero dahil sa insidente, nawala siya at hindi na namin makita pa. Natutop ni Celestina ang bibig, subalit nginitian siya ng binata at inutusan siya nitong maupo para makapagpahinga sandali. Kaya ka siguro na pagkamala ni Mama dahil marami kayong pagkakatulad ni Sydney. Natawa ang anito. Mariin naman iyon tinutulan ni Celestina at akmang tatayo ay mabilis na siyang napigilan ng binata. Napabalik siya sa kinauupuan at nanlaki na lamang ang kanyang singkit na mga mata. Nang ilapit ni Rodney sa kanya ang mukha nito. Napalunok siya at pinanlamig ng katawan. Bigla siyang kinabahan. Kakaiba iyon at hindi niya maintindihan kung ano. May nobyo ka na ba, Celestina? Tila ng init ang puso ni Celestina. Umaapoy iyon na para bang bumibilis sa pagtibok. Celes, may nobyo ka na ba? Pag-uulit ni Rodney, bagay na ikinailing niya. Wala no? Aniya at mahina iyong itinulak sa dibdib. Subalit, mabilis na hinuli ng binata ang kamay niya para hawakan iyon. Sinubukan pa niya iyong bawiin pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito. Sumilay din sa labi ng binata ang pilyo nitong ngiti. Aray ko naman, yung kamay ko. Wala ka bang balak bitawan yan? Nakasimangot niyang asik dito. Hindi sumagot si Rodney. Bagkus, mariin nitong pinisil ang pisngi niya bago ito bumitaw. Hindi niya napaghandaan nang bigla iyong pumwesto ng higa at sa hita niya pa iyon humiga. At kahit na anong gawin niyang tulak dito, ay hindi iyon natinag. Kita niyang pumikit si Rodney at maya-maya pa ay mukhang nakatulog pa nga iyon. Langya, ginawa ba namang unan? Hays! Pasalamat ka lang talaga at wala ang nanang at tatang ko. Dahil kung nagkataon, mabubugbog ka talaga. Hinayaan niya na lamang iyon at mariin na tinitigan ang maamo nitong mukha at hindi niya maiwasang pagmasdan ang mga makapal na kilay nito. Mahabang pilik mata at matangos na ilong. Pati na rin ang labi nitong mapula. Napangiti na lang din siya at napagtanto niya, inaaral niya na pala ang buong mukha ng binata. Humikab siya. Mukhang maganda ang panahon dahil maaliwalas ang kalangitan at sabayan pa ng malamyos na hangin. At hindi niya namamalayan, nakaidlip na rin siya ng tuluyan. Araw ng Sabado, araw din ng sahod niya. Masaya siya at malawak ang ngiti niya. Nang sa wakas ay natupad na rin ang hiningi ng kanyang mga kapatid. Nabili na rin niya ang pagkain gusto ng mga ito. Lolo, huwag po kayong mag-alala at isasama ko rito sina Tatang at Nana para makilala ninyo. Sigurado po ako na magkakasundo kayo. Nakangiting aniya at pagpapaalam din. Talaga ba, Iha? Sige, mas gusto ko yan. Hihintayin ko ang pagbabalik mo at marami pa akong ikukwento sa iyo. Nakangiting tugon ni Don Sicario. Tumango si Celestina habang nakangiti iyon. Nahagip ng paningin niya ang mga magulang ni Rodney. Nakangiti lamang sa kanya ang dalawa. Bagay para magpaalam siya sa mga ito. Hayaan mong ihatid ka ni Rodney, Iha. Sumabay ka na rin sa kanya pagbalik mo rito. Saad ng ina ng binata. Agad siyang pinamulahan ng muka nang maramdaman niya ang pagtayo ni Rodney sa kanyang likuran. Don't worry, Mama. Ibabalik ko rito si Celestina. Nakangiting pilyo nito. Natawa ang ina nito at ganon din ang ama ni Rodney. Paalis na sana sila ay nagsandali ang ama nito. Rodney, son, sandali. May sasabihin ako sa iyo. Pagsandali nito, sinenyasan siya ni Rodney na mauna, bagay para iwanan niya iyon at naunang sumakay sa kotse nito. Nang silipin niya ang dalawa, ay nailing siya dahil mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Habang lula ng sasakyan ay hindi maiwasang mag-isip ng malalim ni Celestina. Nawiwirduhan kasi siya sa kakaibang pagtrato sa kanya ng pamilyang Escobillo. Pati na rin ang kakaibang nararamdaman niya sa tuwing kasama si Rodney, lalo na ngayon, dahil muli silang magkasama at magkatabi sa loob ng sasakyan.
May gumugulo ba ng isipan mo, Celestine? Taka nitong usisa sa kanya. Natauhan at agad siyang napailing. Wala ah. Ano lang, na-excite lang ako makauwi. Pagsisinungaling niya. Nginitian siya nito at sumilay sa labi ang kapilyuhan. Akala ko kasi, kasali ako sa mga iniisip mo. Gaya ko, you keep running into my mind, Celestina. Ewan, pero I can't stop thinking of you. Diretsahang anito. Agad naramdaman ni Celestina ang pag-akyat ng dugo niya mula talampakan at tumigil iyon sa kanyang muka. Hindi rin nakaligtas ang pagsilay ng ngiti niya. Para yatang naging abnormal ang pagtibok ng kanyang puso sa tuwing si Rodney ang kasama niya. Guys, guni-guni ko lang yata to. Saway ng kanyang isipan. Kapistahan ang bumungad sa kanila nang pasukin nila ang Sitio Ligaya. Agad na nagsikumpulan ang mga usisera nilang mga kapitbahay nang makita ng mga ito si Rodney. Bit-bit kasi ng binata ang mga pinamili niyang damit ng kanyang mga kapatid at bagong electric fan ng kanyang ama. Sumalubong sa kanila ang babaeng mataba. Celestina, siya ba ang boyfriend mo? Usisa nito. Nako, naudlot ng wika niya nang agad na sumagot si Rodney. Mabilis din siya nitong hinila sa tabi nito para hawakan ang kamay niya. Yes po, I'm Rodney Alcantara. Nagagalak akong makilala kayo. Sagot nito. Napaawang ang bibig at hindi magawang makapagsalita ni Celestina. Halos himatayin din siya nang kindatan siya nito at humalik ito sa kanyang pisngi. Subalit, ang matinis na pagtitili ni Buknoy ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ate Celestina! Ate! Sambit nito at bakas sa muka ang labis na tuwa. Napangiti si Celestina at agad na pumantay kay Buknoy para yakapin ito ng mahigpit. Sumunod dito si Makoy at nang makita siya nito ay agad itong yumakap sa kanya. Umiyak ito habang yakap-yakap siya. Ate, akala namin nakalimutan mo na kami. Akala ko hindi ka na uuwi. Garalgal na boses na ani Makoy. Pinahiran niya ang mga luha nito. Saka ito pinatahan. Tahan na. Diba at nangako ako sa inyo na bibilan ko kayo ng maraming laruan? Aniya at inilabas ang mga laruang nabili niya para sa mga ito. Kapansin-pansin ang labis na tuwa ng dalawa habang nakamasid naman dito si Rodney. Kalaunan ay kapwa nagulat ang kanyang mga magulang nang makita ng mga ito ang lalaking kasama niya. Naghahanda ang mga magulang niya dahil kapistahan sa kanila. Bagay na ikinangiti rito ni Rodney at aliw na aliw ang binata sa mga nakikita nito. Celestina! Sambit ng inay niya at panluha-luha iyong yumakap sa kanya ng mahigpit. Naku anak, gumanda ka. Tingnan mo mahal oh. Ang kinis na ng anak natin. Manghang na isambit ng inay niya. Nagtatawanan sila, bagay na ikinatawa na rin ni Rodney. Kinagabihan, naramdaman ni Celestina ang paghawak ng kanyang ina sa kanyang kamay. Umupo ito sa tabi niya habang nanonood sila ng palabas sa entablado. Mukhang may inilihim ka. May dapat ba akong malaman anak? Usisa nito. Napatitig siya sa mukha ng inay niya at umiling din. Wala po nana, pangako. At saka kung meron man, malalaman mo rin yun. Sabi mo nga, hindi ako marunong magsinungaling dahil namumula ang ilong ko. Depensa niya. Natawa ang inay niya at saka ito yumakap sa braso niya at isinandal ang ulo nito. Ang laki mo na talaga, Celestina. Noon, karga-karga pa kita. Tapos papalitan ng damit. At napakasaya ko at pinalaki kitang napakabait. Nana talaga, nagdrama na naman. Siyempre po dahil nagmana ako sa inyo ni Tatang. Tugon niya rito. Tumango ito bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Bumuntong hininga iyon, saka tumitig sa kanyang mga mata. Iyong Rodney, mabait siya. Gusto ko siya para sa'yo. Tignan mo nga oh. Kahit langit siya at lupa tayo, hindi niya pinandirihan ang mga taong nandito. Agad na nalipat sa pwesto ni Rodney ang kanyang paningin. Naroon ang binata at masayang nakipagsabayan at kasama ang ilan sa mga barakong kapitbahay nila. Napangiti siya at hindi nakaimik. Kung minsan,
hindi niya talaga nauunawaan ang pinagsasabi ng binata. At para bang may ibig sabihin ang mga pagtitig at paglapit nito sa kanya. Kung ano man yon, ay wala siyang alam. Gusto mo bang malaman kung saan galing ang kwintas mo? Patuloy ng ina niya, bagay para titigan niya iyon. Hinawakan ng inay niya ang kanyang kamay at ngumilid ang luha nito. Oh, nariyan na pala ang tatang mo. Halika na. Sambit nito. Nakita niya si Rodney at ang tatang niya. Medyo may tama na ng alak ang ama niya, habang si Rodney naman ay namumula na. Anak, bilib ako dito kay Rodney dahil kaya niyang uminom ng basi. Wika ng ama niya. Bahagya siyang napangiwi at mukhang tinamaan na rin ng kalasingan ang binata. Inalalayan ng kanyang nana ang tatang niya papauwi. Nahilot ng binata ang sintido nito at bahagyang binuksan ang ilan sa butones ng kanyang suot na damit. Ay, bakit ang init? Naisambit nito at sumama ang muka. Rodney, iho, dito ka muna. Bagong dating ng itong basi kaya tikman mo. Aya ni Chairman. Chairman, mukhang lasing na po siya at saka basi po yan. Baka hindi niya kaya. Nahintong sambit niya nang itapat ni Rodney sa bibig niya ang daliri nito. Kaya ko. Isang tagay na lang. Uuwi na tayo. Hinayaan niya iyon habang nilalagok nito ang iniinom nilang nakakalasing na inumin. Napangiwi si Celestina. Halos masira ang muka ng mga lalaking kainuman ni Chairman sa tuwing laklakin ng alak na iyon. Sobrang tapang niyon na pati si Rodney ay tinamaan din. Panay pagsusuka nito na animoy mawalan na ito ng ulirat. Pauwi na sila sa bahay nila nang makaramdam ng panghihilo ang binata. Todo hagod naman sa likod nito si Celestina. Napatakip sa ilong niya si Celestina at tila siya na rin ang masuka sa nakikita niya. Ayan kasi! Akala mo naman sanay no? Asik niya sa bisita. Ano, ayos ka lang? Kaya mo ba? Usisa niya at kantodo hagod niya sa likuran nito para maibsan lamang niyon ang kaginhawaan. Namumungay ang mga matang tumitig sa kanya si Rodney. Pinagpapawisan na rin ito at sapilitang hinubad ang damit. Mahina siyang napatili nang bigla iyong bumagsak at hindi na makabangon muli. Nanginginig ang kamay ay pinilit niya iyong ginigising at pinapatayo. Subalit, napakabigat nito. Diyos ko naman! Bakit ka pa kasi uminom kung hindi mo naman pala kaya? Kantodong pagtatalak niya rito. Mabuti na lamang ay dumaan sa gawin nila ang dalawang tanod at sinamahan sila pa uwi. At ito na ang umalalay kay Rodney. Tulog na ang mga magulang niya nang makauwi sila ni Rodney. Maingat naman iyong inihiga ng dalawang tanod sa kanilang upuan. Hindi iyon nagkasya, bagay para sumayad sa sahig ang mahaba nitong braso at binti. Marami pong salamat sa inyo. Pagpapasalamat niya sa dalawa. Sige, walang anuman. Alis na kami, Celestina. Paalam sa kanya ng lalaki bago iyon lumabas at sumunod naman ang kasama nito. Napangiwi iyon at nahilot-hilot ang braso. Napangiti si Celestina at malamang sumakit ang katawan ng dalawa dahil sa kabigatan ni Rodney. Nang lingunin niya ang binata ay umuungol iyon na para bang may iniindang sakit. Bagay para nagmadaling magpainit ng tubig si Celestina. Pagbalik nito ay isang maligamgam na tubig ang ipinampunas niya sa mukha ng binata. Dilat na dilat ang mga mata niyang hinubaran ito ng damit. Kitang-kita niya ang mga malalaking muscles nito. May pag-iingat niya ring pinunasan ng basang bimpo ang leeg nito papuntang dibdib. Napalunok siya sa ginawa. Noon pa lang kasi siya nakakita ng ganoong kagandang katawan. Parang ang sarap pisil-pisilin. Maghulas dili ka, Celestina. Papatayin ka talaga ng nanang mo, tatang. Naisaway niya sa sarili at agad na tumigil sa ginagawa. Nang paalis na siya, ay bahagya siyang napatigil ng agad na hinawakan ng binata ang pusuhan niya at hinatak siya nito. Sa ginawa ng binata ay bumagsak siya sa ibabaw nito. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang maglapat ang kanilang mga labi. Hanggang sa unti-unting nagmulat ng mata ang binata at tumitig iyon direkta sa kanyang mga mata. Nang ilayo niya ang muka, ay humigpit ang pagyakap nito sa kanya
at inangkin ni Rodney ang labi niya. Tumigil lamang iyon nang hampasin niya ito sa dibdib at tumitig iyon sa kanya na para bang nagmamakaawa. Darn! I can't control myself, Celestina. Ang init ng katawan ko. Ungol nito at bumangon. Gulat na napalayo mula sa binata si Celestina. Bigla itong natakot na baka gawan siya nito ng masama. Jeez! I'm sorry. Kailangan ko makaligo. Please, help me. Aligaga nitong pakiusap. Natauhan si Celestina at naituro kay Rodney ang banyo nila. Noon niya lang napagtanto na epekto yata iyon ng alak. Kinabukasan, pagmulat ni Rodney sa kanyang mga mata, ay ramdam niya ang pananakit ng kanyang ulo. Wala si Celestina nang ilingan niya ang paningin. Bagya niyang nahilot ang gitnang noo at mabuti na lamang kagabi ay nakapagpigil pa siya. Alam niya ang ginagawa niya pero sadyang malakas lang ang tama ng alak na iyon. Kuya Rodney, ang sabi ni Inay, kapag gising ka na raw, lumabas ka na para makapagkape at mawala ang pananakit ng ulo mo. Saad ng batang lalaking sa pagkakatanda niya ay Boknoy ang pangalan. Bumaba siya at napagtanto niyang nakapagpalit na rin pala siya ng damit. Sige, salamat. Tanging tugon niya kaya kumaripas ng takbo palabas ang bata. Nadatnan niya sa kusina ang mag-asawa at wala roon si Celestina. Halika iho, inumin mo itong ginawa kong tsaa para sa hangover. Wala si Celestina at may inutos ako sa kanya. Naupo siya agad at tipid na ngumiti sa mga ito. Tahimik lang ding nagkakape ang ama ng dalaga nang tignan niya iyon. At iyon din ang pagkakataon na ilahad niya sa mga ito ang kailangan niya kung bakit siya naparito at sumama kay Celestina. Kapwa hindi makaimik ang mag-asawa at makikita sa mga mata ng mga ito ang labis na kalungkutan. Sina Makoy at Boknoy pinalabas ni Aling Amanda para makapaglaro. At naiwan silang tatlo at isang masinsinang pag-uusap ang pinag-usapan nila. Hindi ko tunay na anak si Celestina, pero anak na ang turing ko sa kanya. Bakit naman kung kailan mahal na mahal ko na, doon naman babawiin? Iyak na ani Aling Amanda. Simula noong bata pa siya, ako nag-alaga dyan. Pero anong laban ko naman sa totoong pamilya niya? Ang sakit na kasi. Gumaralgal at yumugyog ang balikat nitong sabi habang palakad-lakad at inilabas ang hinanakit. Huwag po kayo mag-alala. Ang sabi ni Lolo, hindi niya kayo pababayaan. Hahayaan niyo lang si Celestina na makapiling nila. Paliwanag niya, pero tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Aling Amanda. Hindi na rin nakakibo ang tumatayo nitong ama, pero halata sa mukha nito ang kalungkutan. Niyakap nito ang asawa para patahanin ito. Sinabi ko na sa iyo na maging handa tayo kapag darating ang araw na babawiin ng totoong magulang niya si Celestina. Hindi ba? Huwag ka mag-alala, mahal. Pinalaki naman natin na mabait at magalang sa kapwa niya ang anak natin. Hindi na nakakibo pa si Rodney nang marinig iyon. Awa ang nadarama niya para sa mag-asawa. At kung tutuusin ay napakaswerte nga ni Celestina dahil mga mabubuting tao ang nagpalaki sa kanya. Tang, ano bang pinagsasabi ninyo? Naulinigan niyang boses ni Celestina. Naroon iyon sa bukana ng pinto at nakatingin sa kanila. Ngumilid ang mga luha nito habang nagpalit-palit sa kanila ang kanyang tingin. Celestina! Anak! Umiiyak na sambit ni Aling Amanda nang hawakan nito ang kamay ng dalaga. Napayuko si Rodney at tila hindi niya maatim na tumitig. Nana, ano? Ano po ba ang dapat kong marinig? Lumuluhang ani Celestina. Nak, patawarin mo ang nanang. Kaya ko lang naman naitago sa iyo dahil ayoko lumayo ang loob mo sa amin ng tatang mo. Mahal na mahal ka namin. Umiling si Celestina at saka ito nagpunas ng mga mata at yumakap ito ng buong higpit sa nanang niya. Nanang naman hindi po ako ampon. Anak niyo ako ni tatang. Hagulgol nito. Umiling si Aling Amanda at nagawa nitong aminin at sabihin ang lahat. Na kaya pala napunta sa kanila si Celestina ay dahil nakita niya iyong
paggala-gala sa daan at nag-iisa. Umiiyak siya noon, kaya naawa ang tatang niya at iniuwi siya. May sugat sa binti niya at marahil ay napaso iyon, kaya nagkapeklat din siya paglaki. At totoo nga, meron nga siyang peklat na iyon. Iniisa-isang nilabas ng nanang nito ang mga lumang larawan niya at nakumpirma nga ni Rodney na siya si Sydney, ang heredera at nag-iisang apo ni Don Sicario. Kaya nawala ang ilan sa mga alaala niya ay dahil sa trauma niyang natamo. Mula noon, itinuring na siyang tunay na anak ng mag-asawa. Hilam ng luha ang tanging nagawa ni Celestina. Naging mahirap para sa kanya ang naging revelasyon. Pero ano nga ba ang magagawa niya kung ang mga ito na ang nagsasabi na siya ay ampon lang? Nang isinama siya pabalik ni Rodney sa mansyon ng Escobillo, ay ramdam na ramdam niya ang kalungkutan at hindi siya masaya. Hinayaan siya ng binata at hindi ito umiimik mula kanina pa. Bahagya niyang inangat ang mukha ng maramdaman niya ang mainit na palad ng binata. Seryoso iyong nakatitig sa kanya. Welcome home, Celestina! Nakangiting sambit nito, pero hindi siya umimik. Siguro, ang Panginoon na rin ang gumawa ng tadhana niya, ang ibalik siya sa tunay niyang mga magulang. Nakita niyang naghihintay sa pagdating nila ang lolo niya at ang tunay niyang mga magulang. Naroon ang mga iyon at may ngiti sa labi habang naghihintay sa kanya. Hinayaan niya ang mga ito na yakapin siya at salubungin. Ramdam niya ang lukso ng dugo sa mga ito, bagay para bumuhos na rin ang masagana niyang luha. Sydney, anak ko! Napakasaya ko sa wakas! Narito ka na! Humahagulgol na wika ng tunay niyang ina. Yumakap din sa kanya ang ama niya na noon ay nakilala niya. Babawi kami sa iyo, anak. Gagawin namin ang lahat para makabawi sa iyo. Humihikbing ani ng kanyang ina. Hinayaan siyang yakapin ng mga ito hanggang sa lumapit sa kanya ang lolo niya. Masaya ako at narito ka na, iha. Sana ay mapatawad mo kami sa pagkukulang namin sa iyo. Wika nito. Kusa niya itong niyakap at nginitian. Lolo! Tanging naisambit niya at lumandas ang kanyang luha. Kalaunan ay sinamahan siya ni Rodney sa magiging kwarto niya. Nang ilingan niya sa silid ang paningin, ay namangha siya. Ibang-iba iyon sa kinigisnan niyang tulugan. Napabuntong hininga siya nang lapitan siya ni Rodney. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa library. Naroon yun sa isang sulok katabi nito. Yun ang kwarto ko. Saad ng binata, bagay na ikinatango niya rito. Nang papalis na ito, ay agad niya iyong pinigilan. Pwede bang kausapin mo si Lolo na kung pwede, papuntahin ko ang pamilyang kinalakihan ko? Gusto kong makita sina McCoy at Buknoy. Tumikhim si Rodney nang umilid na naman sa mga mata niya ang luha. Humakbang siya papalapit rito para punasan ang luha niya. Don't worry, sasabihin ko. Pangako nito sa kanya. Tanging pagtango ang itinugon niya sa binata at hinayaan na iyong lumabas sa silid niya. Nilaro-laro niya ang sariling daliri at napabuga na lamang ng hangin. Pabagsak siyang humiga sa mahabang higaan hanggang sa lumawak ang ngiti niya. Ang lambot! Magugustuhan to ni na McCoy at Buknoy! Naisatinig niya at lumundag-lundag sa ibabaw nito. Natatawa siya hanggang sa natigil siya nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Natutop ng kanyang ina ang bibig nito at nanlaki ang mga matang tumitig sa kanya. My dear! Mauhulog ka dyan! Saway nito at kalaunan ay natawa. You're such a lovely lady. Halika, lumapit ka kay mommy. Sige na. Malumanay ang tinig nitong sambit at pag-aalala ang napuna niya rito. Pasensya na po. Aayusin ko na po. Paghingi niya rito ng pasensya. Mabilis na pinigilan siya ng inay niya at mariin nitong hinagilap ang kamay niya at hinawakan ang mga iyon. Tanda ko pa. Gusto mong hawak-hawakan ko ang mga daliri mo noon hanggang sa makatulog ka. Napangiti siya at iyon nga ang nakasanayan niyang gawin sa kanya ng nanang niya. Pero ayaw naman niyang sumama ang loob ng tunay niyang ina. Nang iabot nito sa kanya, ang isusuot niyang pajama ay bukal sa loob niya iyong tinanggap. Yumakap siya rito at hinayaan niyang suklayin nito ang buhok niya hanggang sa tuluyang makaiglip.
Kinaumagahan ay hindi naging madali para kay Celestina ang pagiging isa sa mga Escobillo. Maaga pa lang din umalis si Rodney para pumasok sa trabaho. Ang lolo niya at ang kanyang mga magulang ang nadatnan niya sa labas. Binati niya ang mga ito, bagay para ituro ng inay niya ang upuan niya para doon siya maupo. At kalaunan ay nagsipasok ang mga katulong nila na may tulak-tulak na maraming napakagandang damit. Pumila ang mga ito at sinabihan siyang pumili na ng maisusuot. Napalunok at tila nalula na siya sa dami ng mga damit. Sa'yo lahat ng yan, anak. Gusto kong lahat ng yan ay gagamitin mo. At saka meron pa. Halika, samahan mo ako. Nakangiti nitong sambit at hinawakan ang kamay niya. Sa isang silid sila nagtungo. Kusa iyong bumukas, bagay na ikinamangha niya. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa mga bumungad. Isa iyong silid na puro mga mamahaling sapatos, mga bags at mga alahas. At ang lahat ng mga bagay na yun ay pag-aari niya. Napalunok siya at para bang nauhaw siyang bigla. Paano niya gagamitin ang mga ito kung hindi naman niya hilig? Napangiwi siya at hindi agad nakaimik. You can have it all, Celestina. Lahat ng kayamanan namin ng daddy mo ay mamanahin mo. Naisaad ng ina niya. Namilog ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Paano po kayo nakakasigurado na ako ang anak ninyo? Parang hindi ko po kaya. Isa pa po, kulang ako sa edukasyon at ngumilid ang luhang sambit niya. Bagay para yakapin siya ng inay niya. Hindi pa ba sapat ang marka mo sa batok at ang kwintas na galing sa akin? Kahit hindi mo sabihin, may marka ka rin sa puwet, tugon ng kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi nakaimik. At totoo nga, meron nga siyang marka. Pinamulahan siya ng muka at tanging paghagikik na lamang ang nagawa niya. Dumating ang linggo hanggang sa sumapit ang buwan. Unti-unti na rin siyang nasasanay. Maging ang estilo ng pamamaraan ng mga magulang niya ay nagawa niyang sundin. Noong una ay nahirapan pa siya. Itinuro ng mami niya ang pagkilos ng mahinhin, formal at pati na rin ang pagsusuot ng mga kaaya-ayang pananamit. Pagdating naman sa pag-aaral at pagbabasa ay naroon si Rodney. Nang mga sandaling iyon, habang abala sa ginagawa nito ang binata, ay tumabi siya rito at nakikinood. Mabilis na itiniklop ng binata ang laptop nito at saka siya nito pinitik ng mahina sa kanyang noo. Aray naman! Bakit ayaw mong makita ko nasa loob niyan? May tinatago ka siguro sa akin. Nakangusong aniya. Umarko ang kilay at hinarap siya ng binata. Nag-cross arms iyon at mariin siyang tinitigan. Gusto mo ba talaga makita? Baka magsisi ka. Anito na may halong kapilyuhan. Nangamatis ang mukha niya at napilitan umiling at saka itiniklop niya ang bibig nang ilapit ni Rodney ang mukha nito. Nakatakda ang kasal nila ng binata dahil iyon ang kagustuhan ng lolo niya at ang daddy niya. Naalala niya noon, pinangakuan siya ni Rodney kapag makapagtapos na ito sa pag-aaral. Hindi siya tutol doon. Isa pa, tiwala siya kay Rodney. Malaki ang tiwala niya rito kaya hindi siya tumutol sa hiniling ng lolo niya. Agad na sumeryoso ang mukha ng binata at napatitig ito sa kanyang mga mata. Kitang-kita paano ito lumunok. May gagawin pa pala ako? Aniya, para iiwas ang sarili dahil hindi na niya kayang makipagtitigan dito. Lumakas ang tibok ng puso niya, lalo nang haplusin nito ang mukha niya. Hindi siya nakakibo nang hagkan siya nito at bigla siyang yakapin nito. Celestina, matagal ko nang gustong gawin to. Ang makasama ka ng matagal. I'm sorry kung sa panahon na malungkot ka at umiiyak, pula ako sa tabi mo. Ngumilid kaagad ang luha ni Celestina. Paano nga bang hindi siya mahuhulog ng gusto kay Rodney? Napaka-gentleman nito. Lahat na yata ng katangian na gusto niya sa isang lalaki ay nasa kanya na. Ano ba yan? Ang drama mo? Hindi naman ako malungkot. Nakangusong aniya. Gumanti siya ng yakap dito at napangiti rin. Thank you. Dahil sa'yo, nakilala ko sina mom and dad. Ginulo ni Rodney ang tuktok ng buhok niya at kusa nitong kinalas ang sarili. Tumayo ito at bigla siyang binuhat. Napatili siyang napayakap sa leeg nito
at mahina iyong tinampal. Sumapit ang araw ng kasal nila Celestina at Rodney nang pinapunta ang kinagisnan nitong pamilya. Naroon ang mga ito, bitbit ang ilan sa mga gamit ng mga ito. Labis ang tuwa ni Celestina dahil sa ibinalita ng binata na pumayag ang lolo nitong manirahan sa mansyon ang nanay niya at tatang. Sinalubong niya ang mga ito na may ngiti sa labi. Ate Celestina, ang ganda-ganda mo po at ang laki ng bahay ninyo. Manghang naiwi ka sa kanya ni Boknoy. Niyakap niya ito at maluhaluhang lumapit sa kanya ang nana Amanda niya. Inayos nito ang buhok niya at ngumiti. Napakaganda ng anak ko. Para kang tunay na prinsesa, Celestina. Naiyak na natawa siya sa sinabi ng kanyang nana Amanda. Nang tawagin siya ng baklang nag-ayos sa kanya, ay nagpaalam siya saglit sa mga ito para tapusin ang pag-ayos sa kanya. Nauna na sa simbahan ang groom niya. Naroon ang daddy niya, naghihintay sa kanya. Nakatakda ang oras at ang pagtunog ng kampana, ang hudyat na papasok sa malaking pintuan ng simbahan ang bride. Nangingiting kinalma ni Rodney ang sarili nang magsimula ng maglakad sa gitna ang mga flower girl. He smiled, and the day he had always wished for happened. Ang makitang maglakad patungo sa kanya si Sydney, o mas kilala na niya bilang si Celestina. Relax, lalapit din sa iyo ang bride mo. Nakangiting bulong ng matanda na naroon sa kanyang tabi. I'm nervous, Lolo. Parang lulukso sa tuwa ang puso ko. Dahil sa sinabi niya, ay bahagyang natawa sa kanya ang matanda. Ganyan din ako noon nang ikinasal kami ng Lola Auring mo. Kaya masaya ako na ikaw ang lalaking pakakasalan ng apo ko. Napahinga si Rodney ng maluwag. Kinakabahan siya na may halong saya. Tinarapuhan ni Rodney ang namamawis niyang noo gamit ang kulay puting panyo nito. Parang ilang sandali na lamang kasi ay maiiyak na siya nang i-anunsyo ng MC ang pagpasok ng kanyang bride. Nakaalalay sa bride niya ang tatang nito hanggang sa inilipat iyon sa kamay ng daddy nito. Ang ganda ng ngiti ni Celestina at kasing ganda niyon ang pagkaaliwalas ng maganda nitong muka. Nang ibaling nito ang tingin sa kanya, ay napangiti siya lalo habang napakagat labi. Gusto niya tuloy mapabilis ang paghakbang nito. Hindi niya maiwasang maluha nang tuluyan itong makalapit sa pwesto niya. Congratulations mga anak. I'm so happy for the both of you. Matamis ang ngiting bati ng daddy ni Celestina bago ito kumalas at iabot sa kanya ang kamay ng anak nito. Thank you, Papa. Nakangiting tugon niya at yumakap ito sa kaharap. Ingatan mo ang anak ko, Rodney. You have my word. Kaya ito, ibinibigay ko ang kamay ng anak ko. At sana naman ay ingatan mo siya at mahalin ng walang kapantay. Buong wikang habilin nito, sabay pagtapik sa kanyang balikat. I will, Papa. Hindi ko kayo bibiguin. Nakangiting saad niya at buong pagmamahal na sinulyapan ang dalagang nakatayo sa tabi niya at saka nginitian nito ng ubod ng tamis. Celestina was wearing a lovely smile on her face, staring at him. He'll promise to cherish her. At walang mapagsidlan ng tuwa't saya sa kanilang mga muka nang humarap sila kay Father. Do you, Rodney Alcantara, take Celestina Escobillo to be your wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, till death do you part? Ngumiti si Rodney at sinulyapan si Celestina habang hawak nito ang kamay nito. Lumawak ang ngiting, sumagot ito pagkatapos. Yes, I do. Ngumiti ang pari at bumaling ito ng tingin kay Celestina at tinanong naman ito. Do you, Celestina Escobillo, take Rodney Alcantara to be your husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, till death do you part? Bakas sa mukha ni Celestina ang saya nito at ngumiti kalaunan. I do, Father. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos nilang magpalitan ng sagot at pagsusuot ng singsing sa bawat isa, ay inanunsyo ng pari ang huling parte nila bilang ganap na mag-asawa. Dinig na dinig ang palakpakan ng mga naging saksi
sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. With the power invested in me, at this moment, I now pronounce you both husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting baling ni Father kay Rodney. Pinamulahan kaagad ng kanyang muka si Celestina nang iangat ni Rodney ang belo nitong suot. At isang halik na banayad naman ang ipinagkaloob ni Rodney, bagay para maghiyawan ang mga tao sa paligid nila. Yahoo! Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ni McCoy. Parehong nagngitian ang dalawang ama ni Celestina, habang naiiyak na pumapalakpak ang mommy nito, habang yumakap doon ang nana Amanda niya. Buong pagmamahal na hinarap ng bagong kasal ang mga naging saksi sa kanilang pagmamahalan. At wala nang mahihiling pa si Celestina, kundi ang mahalin at panatilihing maganda ang pagsasama ng pamilya niya. Si Nana Amanda at Mommy Clemente niya, hiling niyang mas lalong magkasundo ang dalawa dahil pareho niya itong mahal. I love you, my wife. I will, and I always do. Malambing ang wikang saad sa kanya ni Rodney bago siya nito siniilan muli ng halik sa labi. I love you, Rodney. I love you more. Nakangiting sagot rito ni Celestina bago niya iyon girantihan ng masuyong halik. Ang pamilya niya ang ginto para sa kanya. Walang kinang ang buhay niya kung wala ang mga ito. Celestina already has a life. Rodney has his everything, and she will treasure the moment of her life. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ng ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito lamang yan sa inyong inaabangang Siren Radio.